Jason Ali De Vera, 14 years old. Bago ako mag-umpisa, pakilala muna ako. 14 years old, and a dropout student, a 200K achiever, a check achiever, a top 8 ng JLIM All-Star. Paano ako nag-umpisa dito sa ganitong online opportunity? Diba? So, 6 months old, iniiwan ng pamilya dahil sa sobrang kahirapan, nag-abroad sila, and 15 years OFW yung nanay at tatay ko, 14 years old pa lang ako. Ibig sabihin, hindi pa ako pinapanganak, iniiwan na talaga ako. Hanggang sa lumalaki na ako, yung dalawang lola ko na nag-aalaga sa akin. Ngayon, kung nakikita nyo yung Spider-Man na yan, may kwento yan. Isang araw, may bumunga sa akin malaking kahon sa school. May bumunga sa akin malaking kahon, hindi ko inaasahan na yung dati kong kausap sa Viber, sa video call, di ba? Lagi kong kausap sila. Ay ngayon, nasa harap ko na. Di ba? Yan po ang nanay at tatay ko. Yan po yung dahilan kung bakit ako nakipaglaban. Yan po. Nakapag-check po ako ng worth of 93,478. And, syempre, nagkaroon po ako ng income na 162,159. And hindi pa po yan updated because lahat na po nakikita ko isa sa 210,000 na po. Hindi mo na kailangan para makakita ng mga gandang resulta. Tignan mo na lang yung buhay ng iyong pamilya. Tignan mo na lang yung buhay nila kung okay lang sila. Doon pa lang, sapat na para humataw ka. Sa panahon ngayon, hindi na nakikita yung marunong ka, yung magaling ka, yung may certificate sa position, hindi na nakikita yan. Kasi tandaan mo, kahit anong pinagmamalaki mo, kung yung buhay ng pamilya mo hindi okay, wala lang lahat ng pinagmamalaki mo. Sabi ko nga, sa mga kabataan na nandito, 18 years kang mag-aaral para lang makapagtapos, makahanap ng trabaho para kumita. Kasi doon tayo na program, tama? Doon tayo nasabihan ng mga magulang natin. Na anak, mag-aaral ka ng mabuti para pagkatapos mo makahanap ng magandang trabaho. Keso ganyan. Asan yung magandang trabaho? Maganda yung trabaho ng mga magulang ko. Asan yung time and financial freedom nila? Asan yung time nila para sa akin? Nagsimula po ako dito, totoy na totoy, 13 years old. Madaming walang naniniwala. Maraming pinagtatawanan ako. Sabi sa akin, Ason, bakit mo ginagawa yan? Bata ka pa. Sabi ko sa kanila, oo, bata ako. Gagawin ko to kasi hindi habang buhay bata ako. Mas maganda na ngayon ka lang magsakripisyo kaysa sa pagtanda mo, saka ka pala magsasakripisyo. Hindi mo ma-enjoy yung buhay, yung magandang buhay. Hanggat bata pa, pagurin mo yung sarili mo. Kasi pagdating ng medyo nagkaedad na tayo, ini-enjoy mo na lang yung buhay mo. Magpapagod din ako. Kasi, sabi ko, gusto ko mabago yung buhay ng mga magulang ko. Magpapagod din ako, pero di ko sasayangin yung batang katawan ko, napapagurin ko sa isang trabaho na sila lang ang yumayaman, ito lang nangyayari sa akin, mas maganda na magtrabaho ako 5 taon, 10 taon, maganda na ang buhay ng pamilya ko. Hindi ko sinasabing iiwan nyo yung mga trabaho nyo, yung pag-i-school nyo, pero alam mo kung pagod na pagod ka na at wala ka pa rin ipon hanggang ngayon, aba, mag-isip ka. Bakit? Habang tumatanda ka, katawan mo humihina. Dapat paghandaan mo din yung pagkakatanda mo. Bakit? Kapag dumating yan at hindi ka handa, kawawa ka. Never doubt yourself and always believe in yourself because no one can make your dreams come true but you and only you. Anong ibig ko sabihin dyan? Wag na wag mo pagdududahan yung sarili mo kasi walang gagawa ng pangarap mo kundi ikaw at ikaw lang yun. So thank you so much and congratulations!